today's video, mag-drive tayo sa Minot. Doon kami pupunta sa sister ni Rose. Magkakaroon ng budol fight. So, kumain ako ng konti, isang kasi gutom na ako, mamaya pa yung kainan. Kanina pa ako kumain ng umaga na ang breakfast ko ay 2 toast at saka 2 itlog na perito. Yun lang kinain ko at saka kape. So I'm looking forward for the budol fight. Budol fight. This is my, I think, 3rd time of budol fight. I don't know, 3rd or 2nd budol fight. Nagbudol ka po sa ako. Shout out everyone. Alright, so this will be maybe, let's say, 45 minutes drive. Ganda ng weather ngayon. I think na mayroong heat waves sa Europe. Kaya you see the trees are all green. Pero pag sapit ng October, mag-change color na. Mag-change color, magiging magiging yellow, saka orange yung mga dahon. So it's nice to see. Dito guys, dito sa Europe, pinapahalagahan talaga ang mga trees. Kasi yan ang magpapacool down ng temperature, ang trees. At saka ang trees, they hold the roots and they hold water. They hold the structure of the ground. So kung palagi niyong pinuputol yung puno ninyo, dapat papalitan niyo. Kasi pag ganyan, yan ang magkakaroon ng soil erosion. So ganito ang drive. Dito ang marking ng roads maganda. Kasi ina-update talaga nila yan. Pag medyo pag medyo hindi na klaro, babaguhin na nila yan. Markings are important, you know. It's all about road safety. Alright, itong junction na to, grabe ang traffic light niyan. Siguro nasa isang crossing lang yan, ang traffic light niya siguro nasa 20 pieces ng traffic light. Dito di uso yung crossing, uso dito yung runabout. Ito ganito. So tingin ka sa right kung kasi left hand drive kami. Tingin ka sa left pala, left kung libre, go. Right, yeah. Itong isa naman to, Diyos ko, sobra ng Right. sobra ng urong. Dito nagbibigayan sila, hindi yung git-gitan. Pag nag-indicate ka na, so pinagbibigyan ka nila. Meron ding makukulit, pero karamihan talaga pag nag-indicate ka na you want to go to the left or to the right, pinagbibigyan ka nila. Ang dito, ang motorway dito, yung national road dito minsan 80 kilometers per hour, ang motorway 120
per hour ang takbo. Mahigpit ang ano dito, ang penalty sa ano sa speed. Kasi ilang points yun? 3 points? 2 points. Naka-12 ka. Pag naka-12 ka, wala ka na license. For 2 years. Wala kang ligtas dito. Maraming na-aksidente dito sa ano sa mga rural area kasi alam mo naman sa rural area, everywhere around the world, maliliit ang daan. Hindi katulad ng cities, big municipalities, malalaki ang daan. Dito ang daan, 3 lanes pa to, mamaya mag 2 lanes na to. Pero doon sa 2 lanes, 50 yun. Motorway. So, matirik ang araw, alas 5 na, matirik pa rin ang araw. Ang sunset nito mamaya pa, mga siguro alas 7, alas 8. Pero pag mag-winter na, alas 5, madilim na dito. Madilim na. So, itong road na to ay 80 kilometers to. So, dito lang tayo sa slow lane para hindi tayo speed up. Yung sa kabilang lane doon sa left sa right side, farther right, minsan doon sila mabilis. Kung may police, mahuhuli sila. So let's just drive on the slowest side para safe tayo. Maka-brake agad tayo. Saturday ngayon maraming nag-check ngayon, kaya dandahan lang tayo. Shout out everyone to my friends, and kumusta kayo guys? Keep motivated sa YouTube, yung mga hindi monetized dyan. Keep live day and night. Mag-live lang kayo na mag-live. Kahit isa o dalawa lang ang nanood dyan, may views pa rin yan. Or kung meron naman kayong pera, magpa-bingo kayo, magpa-Gcash kayo na bingo. Kahit 50 pesos lang, marami nang ano. Kasi sa bingo, kunyari may 10 kang 10 kang players ng bingo. Malaki din ang views noon. Malaki ang ibibigay na WH. Siguro maka WH ka ng 45 or 50 pero kailangan mo mag StreamYard kasi hindi mo ma-i-share sa live mo pag wala kang StreamYard. So dapat may StreamYard ka or other platform na pwede mo i-share yung bingo. Yan, kunyari hindi ka pa monetize, magpahula ka 25 pesos. Tas magpahula ka, dapat yung pahula mo hindi mahulaan agad para mag-i-stay sila. Kung monetize ka naman, naghahabol ka ng WH, gano'n ang gawin mo, mag-live. Ang laruan ngayon, minsan pumapatok, minsan hindi. Sa mga monetized channel, mas mabilis maghabol ng WH pag nagso-short video kayo. Yung short video ninyo dapat kung saan kayo nagpa-viral, doon kayo magpo-focus. Kasi hindi lahat ng video na ina-upload natin sa short mag-viral. So obserbahan nyo yung mga videos nyo na nagpa-viral, yun ang ulit-ulitin yung i-upload. Ngayon pala si Lolo mahigpit na sa video ngayon. Kunyari ito isang ila-live nyo, pagkatapos nyo ng live, iset nyo ng for kids only, not during live, para
ano, para mag-email kasi si Lolo, i-change na yung ano yung monetization policy. So bago mag-email si Lolo na for kids, for kids mo na pag toys yung live mo. Tapos guys, pag ano kayo, monetize channel kayo, wag yung sayangin yung channel nyo. Kasi back to zero kayo sa WH. Ang hirap ng WH ngayon guys. Ang hirap-hirap ng WH. At saka ang mahal ng WH ngayon. Hindi basta-basta yung WH ngayon. Reviewin nyo yung mga channel niyo. Dapat wala kayong restriction. Lalo na yung mga kanta-kanta. Yung mga ina-upload yung mga budots-budots na kanta, mga ganon. Ay nako, minsan madadali kayo doon. Huwag kayong mag-load ng video na na-load nyo na. Kasi nakalimutan nyo pala, na-load nyo pala. Doon na di-demonetize yung mga channel. Ang dami ko ng mga friends na na-demonetize dahil sa mali ang upload. May nag-upload ng mga video ng artista, simula minsan sabihin nila na ay hindi pala demonetize to. Sige, sige, upload pa ako ng upload ng mga artista na video. Ayun, nahuli ni Lolo sa kahuli-hulihan, demonetize. Tsaka huwag kayong kumuha ng clip sa TV. Kunyari si Vice Ganda, nasa TV, nanonood kayo ng Vice Ganda, tapos nakakatawa yung niya, nakakatawa yung clips niya sa binidyohan nyo. So nilagay nyo sa YouTube Shorts. Ay nako, madidemoni kayo nun. So alagaan nyo yung channel nyo. Think before you post. Kasi mahirap mag-start to zero agad, zero again. Nakakawala ng gana pag na-demonetize ka. Kaya keep your channel alive and follow the rules of YouTube. Huwag kayong mag-cross upload, like in-upload mo sa YouTube, in-upload mo sa Facebook, in-upload mo sa Instagram, in-upload mo kung saan. Huwag ganun kasi mahigpit si YouTube sa mga multiple uploads, multiple cross media upload. Ayan. So malapit na tayo. Puro green pa yung nakikita nyo. Tignan nyo, puro green, no? Puro kahoy, kahoyan. Puro kakahoyan. Ito yung M50 pero 120, pero nag-80 lang ako. Ayaw ko tumakbo ng 120. Ganito lang tayo magtakbo. Sunod lang tayo sa bus. Hindi tayo masyadong magpadali. Yung iba ang bibilis nila sa kabila ko. Sige lang, mauna lang muna kayo. Dito lang ako. Diyan lang. Dadating din tayo. Pareho lang yan. Kung natatay ka, yung mabilis. Bilisan mo ng konti kung natatay. Tsaka naiihil ka. Ha? Di wala daw. Mabagal ako. Usually. So nandito na tayo sa exit sa Minute. So we're going left. Going left. So mag-exit na tayo. Exit 7. This is exit 7. Okay, minor tayo. Minor kasi may runabout. Minor. Okay, iikot tayo, iikot tayo dito sa iikot tayo sa runabout na to. Okay, safe, ikot sa runabout, ikot, then look to the other side. Okay, safe. Okay, let's go. The turn is complete. Go ahead and follow the road.
So pa-enter na tayo sa Minot Village. Minot is a nice village in Kildare. I think this is Kildare, already part of Kildare. Stop. So yan, normal stop lang kaya crossing yan. Bilangin ko ang stoplight yan ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O, 18 stoplights sa crossing na to. 18. Yeah, 18 stoplights. Yeah, stoplights. Ito, ganun din. 1, 2, 3, 4. Ay, kadami. So, ang safety talaga dito, ang safety indication, road indicator are important. Very important. That's for the road safety. Tapos dito, para hindi masyadong mabilis ang kotse kasi pag sa mga wala ng taong lugar, nilalagyan nila parang obstruction para hindi masyadong mabilis ang kotse, ang mga sasakyan. Nilalagyan nila ng hump para mag-minor ka. Ayan, hindi na mag-minor tayo kaya may hump. Ayan. Kasi pag dumiretso ka, mauuntog ka. Ayan, isang kembot na lang, dating na tayo. Look left and right kung walang So guys, pag nag-indicate ang kotse guys, hindi nyo basta-basta i-underestimate na nag-indicate siya sa left or right na magra-right sila kasi may minsan nag-indicate ng right pero hindi pala magra-right. So minsan doon na nadidisgrasya. So you really have to wait na na siya, yung action ng kotse ay papunta na sa right o papunta sa left before you go ahead. Ayan, usually ganito ang mga bahay sa Ireland. Yan, ganyan mga bahay dito. Usually ganyan ang mga bahay. May dalawang bahay magkadikit. Meron ding apatan, limahan magkadikit. So dito na yon, dito na yung kapatid ni Rose. Ay, nawala yung puno. Saan puno? Diyan. Ito dalawahan yung puno lang. Parang maliwalas. Siyempre, walang Saan tayo magpapark? Dito lang tayo. Sa kanila ba yan? Oo, ito na yung bahay nila. Dito lang tayo. Ay, bago na po. Kanino yan? Subaru? Hindi sa kanila yan. Ayun. Ayun ang bahay nila. Dito tayo. Asan yung kotse nila? Saan ang kotse nila? Baka wala sila dyan. O baka duty pa si Tina. Baka. Okay, let's go. Pwede na yun. Nakaano ka na naman. Okay, that's the end of my life.